I need volunteers. So ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung wala tayong internet ever? Hindi tayo walang internet ang mangyayari sa Pilipinas. Item lahat, ma'am. Bakit maitim lahat? Naglalaro lahat sa ano. Sa arawan. Oo. Hindi makakapag-communicate ma'am sa malalayong lugar pagka walang internet. Okay, tama. Oo, may pwede naman pero sobrang mahal ano, tsaka sobrang tagal. Hindi natin ma-chat yung mga jowa natin pag nakauwi na tayo. Requirement po ba 'yun? Required po ba na tama, okay, hindi ma-chat yung jowa. Sana all may jowa, ano? Ano, ma'am, baka bumalik sa dating yung communication natin pag malayo yung magbibigay na lang po ng mga letters. Ganun. Okay, babalik sa traditional. So, okay. Next. Ano nga, magiging healthy yung mga tao kasi maraming activities na naman yung magagawa. Okay, mas magiging active, ano? Fit. So, sino pa? Wala na? Ma'am, mahirapan yung mga pag-transaction sa ibang bansa. Okay, mahirapan mag-transact sa ibang bansa. So, itong mga na-mention nyo, di ba, internet lang ang pinag-uusapan natin. Pero marami kayo na-touch on communication, na mahirapan tayo mag-communicate, and then activity. So, sa module nga na to, di ba, we will be looking at the cultural, the technological, and the global aspect of communication. And, yun nga, siguro pagka nawala ng internet, mahirap, naging talagang siya, hindi tayo magkakaroon ng class. Mahirapan tayo na yun. Hindi tayo makakapag-collaborate ng magkakahiwalay. So yun. Ito naman yung next image. Sa next image naman, ano kaya ang nangyari dito sa picture na to? Can anyone, parang ano yung naging problema? What's happening in the picture? Anyone? Can you describe what is the picture about? Anong kaganapan dyan sa litrato? Maliit? Mali po yung yung isa mali. po namin po ay pero yung dala po pang Okay. Sige. So magkaiba sila ng dalang bola. Ma'am? Yung isa po, dapat siguro sa soccer tournament. Yung isa po sa, ano ba tong larong to? Football ba to? Basta yun, ma'am. Oo, rugby, no? So, okay. Ano po kasi, nung bata din po ako, ganyan po yung pagkaunawa ko. Yung football po, soccer. Baka nag-misinterpret din po sila. Okay. Hindi, ma'am, natatawa ako sa dalawa. So, di ba? Magkapareho lang naman na football pero magkaiba yung dala nilang bola. Pero yun, ito ang isang malinaw na illustration on even if you are using the same language, maaari na magkaroon pa rin ng miscommunication. And ang naging problem dito is language barrier, which is ironic kasi technically English is English, no? Pero especially sa US at sa England, talagang very evident yung pagkakaiba nila na magkaiba yung words sa ginagamit nila sa parehong bagay. So just to share, nagkaroon ako, 'di ba dati nag-aatrabaho nga ako sa San Miguel diyan sa Limay. Tapos nagkaroon kami ng consultant, parang boss na from England. Pero yun siya, yung hindi siya pure English, meron siyang halong Irish. So medyo mahirap intindihin. And then ang hirap din niyang kuhanan ng order. Order kasi ako yung admin assistant. So, part nung parang pinakatrabaho ko na rin na kunin yung ibili sila ng lunch, alam mo yun, pag may meetings. Tapos minsan, sino nang taga-Limay dito? So, alam niyo yung Mexi Coffee. So, doon ako namimili ng sinabi ko lang kung ano yung sinabi niya, yun ang in-order ko. Ang sabi niya kasi, burger and chips. So, edi sinabi ko, burger and chips po. Di binigay sa kanya, na-disappoint siya. Kasi, ang binigay sa kanya is, burger at saka yung potato chips. Parang bikat, ganon. Sabi niya, this is not burger and chips. This is burger and crisps. Ang hirap pronounce. So, yun, crisps pala yun. So, ang ibig sabihin niya pala sa chips, fries. So, simula ni-note ko na. Ako na yung nag-a-adjust. Pinabalitan ko yung pangalan kapag i-order ko na kay Mexi Coffee.
So yun, anyway, parang ganun lang na talagang ngayon ba yan, English lang din naman. Tapos iniiwasan ko siyang kausapin kasi hindi ko siya maintindihan. Nakakahiyaman pero ang hirap talaga ng accent nila. So baka kasi maka-encounter kayo ng ganun na klase ng interview sa inyong group activity. Meron kasi tayong group activity about that. So yun, that's the nature of cross-cultural communication for you. And para mas maintindihan natin ano yung premise ng cross-cultural communication, pag-aralan muna natin yung iba't ibang mga context that surround communication. So ang context, if you remember yung story natin about the yung story natin about baby girl and baby boy, no? Uh, um, yun nga, depende sa sa sitwasyon kung saan nagti-take place ang communication at yung nature ng mga tao na involved doon sa communication process. Doon magbabago yung nature ng communication. So meron tayong 5 forms of communication context. Yung mga context na to, they can happen simultaneously. Ibig sabihin, meron ka ng personal context, meron ka pang social, meron ka pang cultural. Actually, they can even happen all at once, tong 5 na to. Pero ano-ano ba yung mayan? Okay? Una is the personal context. Kumapit kayo kasi hindi kayo malito. Personal context, ito yung ang nag-i-influence, ang pinaka-factor na nag-identify yung nag-i-influence ng communication is the background of the sender and the receiver. Sila bilang tao. Parang walang kinalaman kung Pilipino yan o Amerikano yan. Basta maaring pareho sila na Filipino pero dahil magkaiba sila ng socioeconomic status, hindi sila nagkakaunawaan sa ibang mga bagay. Halimbawa, iyo, kinakain nyo yan. So, yun, makikita nyo na iba. Depende sa sa religion niya. Di ba minsan may mga kausap kayo na parang hindi kayo magkasundo kasi magkaiba kayo ng religion. I mean, not all the time, pero may mga iba na parang nahirapan sila maging friends kasi magkaiba sila ng paniniwala. And that's only personal context. Ito rin yung dahilan bakit kahit nakatira kayo sa iisang bahay, nanggaling kayo sa parehong magulang, na magkapatid kayo, nag-aaway pa rin kayo because of personal context. Magkaiba kayo ng pinanggagalingan, maaaring magkaiba kayo ng edad, kaya hindi kayo magkasundo. So, personal context yan. And the thing is, dito sa context na to, ang pinakamaganda is just to play safe. Assume na maaaring iba lang talaga yung paniniwala o iba lang talaga yung pagkaintindi niya sa isang bagay. So, kaya meron kayong hindi pagkakaunawaan. So, next is the physical context. So, kayo naman ang tatanungin ko. Can you give an example of physical, kung saan yung physical condition, setting, sitwasyon, na may relasyon sa yung physical, yung tangible, ay nakakaapekto sa communication. Halimbawa, sige, I'll give an example. May mga pagkakataon na okay ka naman kausap eh. Talaga, mabait ka namang tao. Kaso lang kapag naririndi ka dahil ang ingay, medyo napapasigaw ko at nag-iiba yung temper mo. Medyo nagiging masungit ka. So that is a physical context. Yung environment where the communication is taking place is changing kung paano ka as a communicator. Maybe hindi kayo masyadong kaintindihan, no? So, can you give an example of your own? Mama po, kapag po nag-review ka tapos maingay po yung paligid mo. Sa room po, yun. Tama. So, parang siya, yun nga, mahirap mag-focus, mahirap makapag-aral. Anything else? Meron pa? Kasama mo doon yung pagiging bulol, ma'am? Ganun. Siguro na sa personal, sa personal context siya. Yung pagiging bulol. Kasi siya, parang yung pagiging bulol kasi is characteristic of the person, hindi yung outside forces. Ganon. So, ang physical context, ang mga kasali dito, lahat ng mga, yung hindi mo nakokontrol. Halimbawa, di ba minsan sa room, bakit sa room, no? Kasi sa Heroes may aircon. May mga balot na balot. Tapos hindi rin sila makapag-concentrate kasi, malamig. Yung iba naman, ganid sa aircon. Parang ganon. And hindi rin sila nakikinig kasi So, feeling ko hindi naman talaga yung physical context ang may dahilan, kundi sila na. Yan, pwede yun. May mga tao when they prefer sitting malapit sa teacher o malapit sa speaker because nahirapan, malabo mata. O mahirap na hindi na masyado marinig. May mga tao naman they prefer to sit doon sa far end of the room, doon sa dulo.
Eh, kaso lang, kung ako yung teacher mo, ako yung tipo ng teacher umiikot sa buong room. Walang makakatakas sa ano. So yun, pwedeng proximity, distance. Di ba minsan, meron kang kausap na parang too close, na parang hindi ka komportable na ano ba, nai-intimidate ako sa presensya mo. Ako lang ba yung ganon? Yung parang medyo distansya ka ng konti. Pre-pandemic pa ito. So papasok din 'yun sa physical context. Maaring nandiyan kasi siya sa malapit kaya ayan. Social context naman is may kinalaman sa relasyon na ng mga tao na nag-uusap. So halimbawa, when you talk to maybe the way you talk to your mother is different from the way you talk to your father o yung mga tita mo. So magkaiba yung social context dahil alam mo na mas matanda, hindi ka pwedeng sumagot. May mga ganong may mga ganong tao, of course, hindi naman din ko sinasabing tama o mali yun, depende sa situation. Parang you also have the right to speak up if you feel na kailangan mo mag-speak up. Anyway, pero ganon, parang ang hirap kapag yung social context na yung into play. Meron dito pagkakataon na, halimbawa, di ba may mga kaibigan kayo na nagkatitigan lang kayo, tawa na kayo agad. Social context yun. Na yung may something sa relasyon nyo, the way you look at each other, your level of intimacy, magiging malalim yung magkaibigan ang nag-identify ng magiging nature ng inyong communication. Halimbawa, sino dito yung totoo lang. Yung parang kapag hindi mo tropa, mahiyain ka. Walang magpapanggap, yung totoo lang. Totoo ba? Ayan. Di ba? Pero yung iba naman, wala nang pakialam. Maingay ako around friends. Maingay din ako kahit saan mo dalhin. May ganun din naman. But that is the social context of communication. So, malinaw so far? Psychological context, ito naman ang may kinalaman sa emotion and feelings of the participant. Ibig sabihin, maaaring okay naman lahat. Nakatulog ka ng maayos, you are komportable ka naman, okay naman, yung kaibigan mo na yan, same na kaibigan mo pa rin naman yan, you're talking to your friend, okay na, nagkakaunawaan kayo, pero may pinagdadaanan ka pala na hindi niya alam. So that would be psychological context. Maaring nalulungkot ka, mayroon ka pinagdadaanan, so you don't want to share about your problems, and it will affect your communication process definitely. So sabi nga nila, do not suffer in silence. Mag-background music ka. Charot. Psychological context din papasok yung mga prejudice natin. Sino dito? Yung totoo ha. Walang no judgment against him kasi ako, meron din akong gano'n. Na parang, dami mo narinig about the person, so na-influence na niya yung pagtingin mo even before you communicate. Parang iba na yung tingin mo sa kanya kahit hindi pa kayo nagkakausap ng personal. Ako lang ba yung ganon? Walang ganon sa inyo? No? Ganon di ba? And that's human nature. Psychological context yun. Na maaring may judgment ka na against o may opinion ka na dun sa tao even before mo pa siyang makilala. So, well, in a sense, pwede siyang mag-turn into a psychological barrier, which is pag-uusapan natin sa dulo ng module na to, maybe next meeting, na kapag mayroon na tayo mga ganyan, konteksto na ganyan, iba na yung opinion mo sa kanya eh. So kahit anong sabihin niya, maaaring may tendency na masamain mo yun o maaaring basahin mo siya beyond dun sa minimin ng tao. Halimbawa, alam mo na kilala ng tao na to na bossy daw siya, mahirap daw siyang katrabaho kasi bossy daw, kumari. O ikaw, pero hindi mo pa naman na-experience na talagang dahil hindi pa kayo nagiging magka-group or magkatrabaho. So ikaw, kada sabihin niya, tinitignan mo agad, bossy ba siya? Ano ba? Papahig ba ako sa sasabihin niya? Ganon siya. And mahirap to na klase ng context kasi it's just inside your head. Nobody can control it but you. Ikaw lang ang makakakontrol ng context na yan. So yun. And then last, sa context, cultural context. Ang pagkakaiba nito sa social, ang personal kasi, di ba, nasa person, individual. Kahit na anong gawin mo, it cannot change overnight. Kung anong pinag-aralan mo, yun talaga yung paggagalingan mo. Parang maraming years kaya ka naging ganyan. Bakit naging ganun yung way mo ng pag-iisip? Sa psychological, ito pwede siyang magbago at the snap of a finger. Nalungkot ka, so parang feeling mo hindi ka na masyadong, di ba may ganon? Parang bigla nagbago yung tingin mo dun sa tao dahil meron ka lang nabasa
it can, pwede siyang maging snap of the finger, agad-agad, nag-iba na yung psychological context. Sa cultural naman, ang labanan dito is culture to culture, grupo to grupo. Halimbawa, maybe as a person, okay naman ako, pero kapag tinap mo na yung pagiging teacher ko, and I know that I am in a communication process wherein I have to be a teacher. So mag-iiba yung aking paraan ng pagsasalita. Mag-iiba yung aking iba yung set of beliefs ko in relation to that culture ay magiging mas aktibo, parang ganon. Ano pa yan? Basta papasok dito yung set of beliefs, value system as a group, mga guiding principle ninyo. Pwede din sasama din yung gender, sexual orientation, etc. Pagkakaiba lang sa personal, di ba yan din naman ang tinitignan dito sa personal. Dito sa personal, pwedeng nakatira kayo sa iisang bahay pero magkaiba kayo ng background. While sa cultural context, maaring hindi ka naman ganun. Pero dahil nakaanib ka dun sa culture na yon, na-influence ka nila to thinking that way. So as a social group, as bilang grupo. Yan yon. So to just again break the ice, let me share this video. So, after you watch the video, ang tanong, paano kaya na-change ng pandemic yung the way we communicate? Una, in relation muna to the video. Yung sa distance po nila, ma'am. Oo. So, bawal na ang close contact, lalo yung mga greetings na may contact, no? Yung hawakan po ng kamay, ma'am. Bawal na, no? Okay. In general, parang not necessarily in relation to video, iba pang mga way of communicating. Paano siya nabago ng pandemic? Limited na po yung pag-uusap face-to-face, ma'am. Okay. So, yun, when you look at communication, it's not simply exchange of message. Papasok din dito yung kung paano na yung mga global issues na kagaya niyan affects the way we communicate, sa totoo lang. Yun. Kasi sinasabi ko to dahil kasama siya sa inyong individual activity, Yun. Let's talk about intercultural communication. This is sending and receiving information, message across languages and cultures. Possible that you have intercultural communication kahit pareho kayo ng language na sinasalita, as long as you have different culture. So, para mas maunawaan natin yung konsepto ng kultura or ng ipagkakaiba-iba ng culture, no, let us look at the dualities or the general contrasts
na magbibigay sa iyo ng clue kung paano mag-communicate doon sa iba't ibang mga culture. Okay, so yung una is the high context versus low context. Meron din tayong sequential, synchronic, affective, neutral. So isa-isahin natin 'tong mga duality na 'to. And then hopefully this will give us a better understanding of how we should communicate doon kapag yun ang mga kausap natin na klase ng culture. So let's start with high context versus low context culture. So ang high context, ito yung mga communication kung saan kailangan present ka the whole time. Hindi ka pwedeng bigla na lang magja-jump in ka doon sa conversation tapos magigets mo agad yung pinag-uusapan. So ang and then you also have to be able to observe. Kailangan observant ka rin sa communication. Hindi pwedeng nakarelay ka lang sa tunog, sa kung ano naririnig mo. Kailangan nakikita mo talaga ano yung nangyayari. So, ang opposite nito, of course, is the low context. Kaya siya low context, hindi siya masyado nagre-rely sa outside clues, sa context clues. Mas nagre-rely siya sa explicit na salita. So, paano yun? May label ang mga low context. They want everything to be specific. Sigurista, ganyan. So, high context, for example, mga Japanese, when they speak, when they construct their message or their sentences, kahit most of the time, they just drop the subject. Hindi subject na purposive kundi they drop. Halimbawa, di ba sa atin, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? So, alam mo kung sino yung tinatanong. Si ka. Ikaw, kumain ka na ba? Pero sa Japanese, they will just ask, mo tabemashita ka. Mo tabemashita ka. Pero yung ka doon, hindi ikaw ha, but it's a question mark, yun yung question mark nila. Mo tabemashita, ganon. So, hindi natin alam ngayon, pagka narinig mo lang yun, ang assumption mo, syempre, ikaw ang tinatanong kasi ikaw lang naman ang nandoon. Pero kung halimbawa, ang konteksto pala is na, napakain mo na ba yung aso? So, tinatanong ko, kumain na yung aso? Pwede pa rin yun. Ganun pa rin ang language. Sasabihin pa rin niya, mo tabemashita ka. Okay. O kaya, ganun din sa Korean. Pammogoso. So, hindi na tinatanong kung non, kung sino. Uri, wala sila masyadong pronoun. Very sila dyan. Alam na nila na pag nag-communicate sila, alam na nila sino yung pinag-uusapan at yung konteksto nung kanilang conversation. So medyo mahirap siyang basahin if hindi ka sanay sa ganun. Whereas may mga languages, gaya ng English, na explicit lahat. Pag sinabi mo na have you eaten? O di ba? Sure na kung sino yung tinatanong. You. Tapos malinaw na rin doon kung past tense siya, present tense siya. 'Yon. Ang tanong, ang communication ba sa Philippines, is it high context or low context? Tapos explain why you think so. So, halimbawa, yung nangyari, yung ating kwento about baby girl and baby boy, it was a high context communication. But Marites took it word for word. Akala niya na talagang, hindi niya alam yung konteksto. Kaya misinterpret niya. So, in other words, high context ang ating language. But people tend to listen to it and take it at face value. Kung anong narinig yun na yun. Hindi nag-iimbestiga kung ano ba talaga yung konteksto. Bakit niya nasabi yun? Ano yung pinagmulan? Ano yung nangyayari kaya niya sinabi? So, it can be taken out of place. So, ang bilin ko sa inyo, when you see something on social media, imbestigahan nyo muna ano yung konteksto behind bakit yun lang ang sinabi. Ganon, ha? Maging mapanuri kayo. Kasi sa Philippines, we tend to be high context, but the people who are using social media, they try na magpaka-low context. Ganon. Yun. Okay. Next. Sequential versus synchronic cultures. So, ang mga sequential culture, ito yung nakikita nila, ito yung pagtingin ng tao sa time, sa oras. So, ang mga sequential, ito yung mga tao na nakikita ang time as parang sequence. Kailangan mauna muna to bago ka pwedeng magpunta dyan, tapos saka lang siya gaganito. Mayroon siyang sequence. And if you don't follow the sequence, it would make them feel na you are wasting their time.
Halimbawa, ito yung nakaset ko na gagawin ngayon eh. Bakit mo ba sinisira yung timetable natin or timetable ko? You are wasting my time. So yun, yun yung nagiging dahilan bakit ganun yung nababanggit nila na salita. Because they see time as like para siyang diretsong string na hindi mo pwedeng pagpalit-palitin yung pwesto kasi mabubuhol siya. It leads to chaos for them. So kapag nag-work na kayo and you happen to work with other cultures, lalo yung foreigners, no? Or kahit na mga from other region na very particular when it comes to time, kailangan mong galangin na sequential ang time para sa kanila. Whereas may mga culture din naman that sees time as constant flow. Hindi mo siya pwedeng i-save. You can only spend it parang may mga bagay na and then however you spend your time, magkakarugtong yan. Ang past, present, at future ay interrelated. Kaya, yung mga, yung mga, alam mo yun, kapag nagagalit, naging historical, yung ginawa mong pagkakamali 3 years ago, ay bumabalik pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, there are people who tend to see time as polychronic or synchronic. O, di ba? Aminin nyo, merong isa dyan, at least isa sa inyo na may kachat ngayon habang nagkaklase. Synchronic or polychronic, maraming linya ng oras. O. Kaya ko to habang sinasabay ko to. Ayan, yung mga magagaling magsabay dyan, taas ang kamay. Walang gusto umamin. So yun, I hope that, o sige, yun, mga galing magsabay, hindi, kayang mag-multitask. Ganon. Tapos, nangyari na 3 years ago, naaalala pa rin niya eh. Kung dito nangyari 3 years ago, hindi sana tayo ganito eh. Kung nagpaalam ka lang sa akin 3 years ago, hindi mo sana na, di ba may ganon? Familiar ba? Hindi sana na-break yung tiwala ko sa'yo. Charot. Synchronic yun, polychronic. So, halimbawa, sa conference, for example, nagka-emergency yung isang speaker. Sa mga polychronic na culture, okay lang yun. Okay lang po ba pag-swapin natin? Unahin muna po natin yung available na speaker bago po yung hindi available. Para lang hindi sayang yung oras. So, yun yung mga polychronic. Sa mga sequential, monochronic na mga culture, ano yun? No. Ano siya? Parang, kailangan nandun ka dapat in the first place. Kung hindi ka late, di sana we will not be in chaos. So, hindi sila open to swapping the pwesto of the speaker. Pag sinabi mo sa program na mauuna si speaker A, mauuna si speaker A. You have to follow the schedule. So, ganun yung mga sequential. So, sa Pilipinas ba, ano tayo? Sequential o synchronic? Ano po? Synchronic. For example po yung tinatawag na Filipino time. May naka-schedule ka na pong lakad sa time na yan. Then suddenly may pagbabago po na may uunahin ka pang gagawin. Kaya malilate ka po dun sa lakad. Okay, very good. Oo, tama, no? Filipino time. Actually, Filipino time, hindi naman dahil tamad eh. Nag-a-assume lang siguro yung mga tao na, hindi pa naman agad magsisimula. So, mali yun. I think one of the good things na naidala sa atin ng pandemic, of course, it's not a good thing at all, no? Pero, yun nga, yung pagdating sa communication, mas marami sa atin na madali ng, parang nakakahiya ng mag-meeting, ng umattend na meeting ng late kasi alam mo na, pag sinabing 10:00, nandun na lahat ng kasama mo. So, nagkakaroon ng nagiging mas sequential at monochronic yung Pero hindi mo rin sure kasi iba nandoon, pero yung pala uma-attend pa ng isa pang Zoom meeting. So, 'di ba? Iba naririnig ng isang tenga, iba naririnig ng kabilang tenga. So, in that sense, polychronic siya. Yan. Okay, next is the affective and neutral cultures. So, affective, madali lang naman tandaan. Affective, madaling maapektuhan. Char. Ano sila? Ito yung mga country na they don't mind showing emotions to the public in public. Ito yung mga parang okay lang sa kanila umiyak, makita sila na umiiyak. When they are mad, they really shout. They find the liberty to just shout o to show their emotion, ganon, no? So, neutral, ito yung mga kultura naman na parang weird kapag ka nagpakita ka ng emosyon. So, you have to control your emotion even how humiliated you feel. No? Kailangan mong tiisin na yun, kailangan mong tiisin yung kahihiyan. So, ito rin yung mga, yun. So, sa Pilipinas kaya, ano tayo? Affective o neutral?
neutral po. Ay, primera. Ay, neutral, ma'am. O sige, paliwanag mo, bakit primera? Gigigil ako ba? Tayo ba ay allowed ba sa atin or okay lang ba sa atin na nagpapakita ng emosyon sa TV o kaya sa public space? Hindi po. Hindi? Hindi ba? Why? Bakit? May mga issue, ma'am. Maraming Parang nai-issue, no? Ano po, neutral po siguro. Neutral, Katulad po bakit? sa social media. Pag may nag-post po ng isang post, then susundan po yun ng normalize ganito, normalize ganito. Parang magkakaroon po ng pagtatalo. Di po accepted yung iba, tapos yung iba accepted po. Yung ba nililabel as sad boy, ano? Kapag ka nag-show ka ng emotion sa Walang puso. walang puso. Neutral, Pero, ma'am. oo, Kasi gusto neutral. ng mga Pilipino na pinag-uusapan sila. Pwede, effective pag ganun. Nagfi-feast sila kapag may nakita sila na, ay, umiyak! Oh my God! Tapos mag-uusapan nila. So, ganun. Pero, tingnan nga natin, kapag halimbawa nakakita tayo ng, yung mga politician natin, parang hindi sila nahihiya na, na magpakita ng emotion. Tama ba ako? Opo, Di ba? Iiyakan ka, tapos papakita nila na galit talaga sila sa on national TV. Tapos yung mga tao nagiging mas panatiko dahil nagpapakita sila ng emosyon. Is it just me? So siguro may part din tayo na may pagka-affective, no? Parang if we want na, pero medyo nakakahiya minsan may mga nagpo-post sa Facebook na umiiyak sila. Tapos pinagpipiestahan natin. pag pangit yung umiiyak, ma'am, hinuhusgahan. Pero pag pogi, Okay. Oo, pag sinarili, no? So, kailangan. So, kayo, anong take nyo doon? Should we start being effective? Dapat ba mag-change na tayo ng natin? Kailangan ba talaga na i-normalize natin ang pagiging effective? Medyo mahaba-habang panahon pa yan bago talagang ma-normalize yung pagiging effective. Yun, tinan mo yung mga example, Italy, France, di ba? Sobrang mga yan, parang mga, sobrang sila sa emotion nila, hindi talaga nila tinatago. Very grand and very Unlike sa mga neutral kagaya ng Japan. Sa Japan, Diyos ko, kahit hiyain ka na dyan, nakabaw ka lang na ganun. Hindi ka pwedeng magpakita na apektado ka, di ba? Kaya nangyayari, yun nga, mataas ang, hindi rin natin masabi, kasi baka naman yung iba, nagpapakita rin ng emotion, pero totoo, kilala ang Japan for that, no? Okay, individualist and collectivist culture. Okay, so may mga culture din na they celebrate personal fulfillment. Yung hindi sila nahihiya to brag about themselves because their culture is individualistic. Ito, yan, yung mga example would be US, Canada, yung parang, in fact, di ba, sa US daw, pag 18 ka na, you're on your own. Bayaran mo yung student loans mo. Bahala ka na sa buhay mo. So, individualistic kasi sila. Instead of, unlike yung iba na mga culture kagaya ng Latin America, yan, sa Southeast Asia, Africa, we value collectivism. Parang, iba yung pakiramdam natin when we belong to a certain group. Na hindi ka mag-isa na pinaglalaban yung gusto mo. Di ba? Pumasa sa board exam, magpapatarp ka, magpapakain ka sa buong barangay, magpapamisa ka. So it's an indication that the culture is collectivist. They celebrate yung isang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Di ba? Isa lang ang di ba, nakapasa yung anak. Ay naku, ibabalita na yun sa buong barangay. Hindi dahil nagbabrag, but because maybe, hopefully, the reason is really to, yun nga, pag malaki yung anak niya, dahil collectivist nga tayo parang we tend to look at success as success ng isa, lahat nakasali. So, ano masasabi niyo doon? Kaway po ng isa, kaway ng lahat. Tama, exactly. So, ganon. And then, they also don't mind teamwork and collaboration. Parang, hindi kailangan na mag-isa ka lang na magtagumpay, no? You can have a team that supports you. So, ayun. Pero, ang Pilipino ba, collectivist lang? Do we have an individualist side also?
Filipino culture in general? May pagka-individualistic din ba tayo? Ano sa palagay nyo? Mas more on collectivist tayo, no? So, yun. Bawa hinatid mo yung kamag-anak mo. Kailangan may pasalubong siya kahit wala ka namang pinabaon. Charot. Pag may dumating na kamag-anak galing abroad, lahat yan maaambunan. May ganun tayo kasi nga collectivist yung culture. So, it's not always good, but it's also not always bad. Lagi namang may dalawang side ang lahat ng bagay. So, next is the low power distance versus high power distance culture. Kumapit kayo, nakakalito to, no? Low power distance, ito yung mga kultura kung saan okay lang na sumagot ng pabalang, Char. It's okay to question authority. Halimbawa, di mo nagustuhan yung di mo nagustuhan yung naging desisyon ng boss mo, pwede mo siyang kumprontahin na. Bill, yan. Di ba usually first name basis sila kahit kahit boss niya yon. Bill, what happened? I thought you were going. Di ba ganyan? Di ba approve mo tong ko, bakit di mo in-approve? Ano nangyari? Pwede yun sa kanila. They allow confrontations like that even if the person is actually a person of authority. Equal halos ang distribution ng power. Yun. Sa high power distance naman, ito yung mga talagang may hierarchy. They follow certain hierarchy and they tend to follow rules according to what the authority says. So, halimbawa, yun, normal lang sa kanila na hindi equal ang distribution. Talagang may mas mataas. Pag boss ka, boss ka. Pagka ganito ka lang, ganito ka lang. Hindi ko sinasabi na tama o mali yun, pero that's culture for you eh. So, ito rin yung mga culture na may emphasis sa honorifics. Halimbawa, ulit, ayan, favorite yung bansa, Japan, binigyan daw. Di ba meron silang mga sama o kaya san o kaya kung ano yung posisyon niya sa trabaho, they tend to call the person according to the position instead of the name. Di ba? So, yun. Yan, ang mga country na high power distance Middle East, Japan, Korea, yan, Malaysia, Guatemala. Yun, ang question, Philippines. Is the Philippines low power o high power? And why? Ano po? Low power po. Why? Sa nangyayari po ngayon sa politics, kanya-kanya na po nang nilalabas ng sources. Oo, It no? depends kung sino po yung sinusuportahan nila. Okay, Hindi po pwede. sila sumusunod lang basta-basta. Natututo na mag-question ng authority, tama? So, yun. Okay. Sino pa? Sino naman dito yung naniniwala na, hindi, ang Pilipinas high power distance pa rin? Anyone? Meron? Ba? Ma'am, high power pa rin po kasi kumari sa magulang po, ganun po. Sa mga teacher, yung kailangan may sir, ma'am pa rin. Tapos, hindi ka po pwede basta-basta na yung sasagot ng pabalang po. Tama. Oo, tama. So, on the other hand, oo, totoo na high power, may malakas pa rin tayong ng high power distance. Halimbawa, parang kahit na gusto mo makipag-close, medyo na siya, medyo nasa gitna na tayo. Kasi dati, panahon ko, wow, talaga, pagka teacher, hindi ka talaga pwedeng magbiro sa teacher. No? Hindi ka pwedeng mag-hi, ma'am! Talaga, as in magiging formal ka. Good morning po, Mrs. kung ano man pangalan niya, ganon. Sobrang taas nung distance. And then, para halimbawa, binigyan ka ng mababang score, mahirap questionin yun kasi baka pag initan ka. Unlike ngayon, medyo pumapasok na tayo sa pagiging low power distance at nare-recognize na ng even ng mga kabataan na may karapatan din naman sila na sumagot if they are in the right. Kung nasa tama naman sila na magtanong, di ba? So, yun. Yeah, that's low power distance and high power distance. Okay? Next. Low uncertainty avoidance. So, ito, tandaan nyo din. Low uncertainty avoidance and high uncertainty avoidance culture. So, low uncertainty avoidance, ito yung mga low na, tas uncertain pa, tas avoidance pa. O, diba? Ang daming mga negative na dyan. Ito yung mga tao na okay lang sa kanila na magkaroon ng unpredictable or uncontrollable situation. Ito yung mga kultura kung saan
bahala na, ganyan. Wala sila masyadong ano sa rules, hindi nila inaalam kung ano ba pagka ginawa ko ba 'to mate-technical ba ako? Yung hindi sila masyadong gano'n concerned about the rules. Hindi naman sinasabi na yung mga ganitong culture ay hindi na sila ano, hindi na sila wala na silang rules, but rather mas lax sila and they allow natural responses doon sa situation. On the other hand, the high uncertainty avoidance is mataas na uncertainty yung ina-avoid. Yun kasi ibig sabihin nun, di ba? Pag mataas yung uncertainty, ayaw nila yun. Gusto nila sure. Hanggat parang sila yung mga tipo na talagang kinakabasa-basa lahat ng mechanics ng game bago sila lumaro para alam nila kung saan sila mate-technical o saan sila Sigurado, ma'am. Oo, kailangan sure lahat. Hindi sila open to parang they always ask, what if po ganito yung mangyari? What if po yung ganito yung gawin ko? Ano po mangyayari? So, lagi silang naniniguro, sigurista. Ganon. Yan ang mga high uncertainty avoidance na cultures. Yun, kailangan precise lahat. Tapos, halimbawa, nagtanong ka, nagmi-meeting kayo. Ang kausap mo pala, high uncertainty avoidance. Nagtanong ka, I'm not sure about this. Ano na yan, X ka na dyan. Parang hindi naman X, pero parang medyo ma-feel nila na, parang hindi naman professional, hindi alam ko ano yung sinasabi. Tanong ng tanong. So, yun, may ganun din kasing klase ng culture. So, kailangan mindful din tayo before we engage in intercultural communication kung anong klase ng culture ang meron sila in general. Diba? So, halimbawa, taga-US, okay lang yan. Come as you may. Ngaro sa ibang bansa, sa Greece, kailangan alam mo sinasabi mo. Ganun. Lilituhin ka nila. So, yun. Anyway, sige, daanan lang natin. Mabilis lang to kasi meron kayong activity. Kailangan alam nyo to. So, merong 6 na key barriers, sabi, according to ComPoint. Ito yon 6. And then, kailangan alam nyo to kasi yung inyong quiz inyong activity ay align dito. Ethnocentrism, tandaan nyo. Ang root word niyan ethno, so ethnicity, centrism, center. So ito ang ethnocentrism, it's a barrier kapag feeling mo yung ethnicity mo o yung nationality mo, kung ano yung kultura na meron ka, yun ang nasa sentro ng buong mundo at lahat ng ibang mga ethnicity ay minority na o hindi tama. Halimbawa, pag hindi Catholic, naku, pag ganon, pag di Christian yung bansa, ang hirap kausap. Dapat talaga, Christian country supremacy. May ganon. Mga hindi friendly. Gusto ko mga friendly. At ang tamang kultura dapat ay friendly. Ganon. Yung parang you're putting so much importance on your own culture lamang. And you're failing to recognize yung ibang kultura. Feeling mo superior ka, no? Isa pang tawag dito? So, yun. Meron din yung opposite, which is yung, yun? Teka. Yun. Anyway, superiority, tsaka Yun, cultural superiority, tsaka inferiority. Yun, ethnocentrism is the cultural superiority, while yung inferiority, yung term ng inferiority? Sino yun? Saan yun? Okay. Ano nga tawag dito? Teka, hindi cultural cringe yun eh. Hindi rin siya alienation. Anyway, pag naalala ko kung ano yung, tawag. Yung parang feeling mo, ang baba mo. Parang halimbawa, mga taga-Amerikano yun, maganda yung kultura niyan. Kami, walang kwenta ang mga Pilipino. Yun naman yung opposite niya, which is also a barrier, no? Kasi you become unfair to people who are from the same culture as you are. So, it's a barrier pa rin. Pero for the sake lang dito, let's just go to ethnocentrism. Paano siya nakakapekto sa communication? Yun nga, nagkakaroon tayo, agad-agad nating na-judge yung ibang culture kapag hindi siya nagko-conform doon sa paniniwala natin. Mga hindi Christian, mga Buddhist, parang hindi ko masyado feel. So hanggang agad-agad meron ka na agad prejudice about doon sa person. So definitely it will affect you the way you communicate with them. So perceive others' behavior as other or improper. Parang ang weird niyang kausap kasi tingnan mo nga iba yung kultura nila, di ko magets. So pag ganun ka,
mahirap mag-engage sa multicultural. Minsan, at the end of the day, marirealize mong pareho lang din naman kayong tao, pareho lang din naman kayo na you just belong to different cultural groups. That's it. So how do you overcome that? Kailangan mong i-recognize na magkaiba man kayo ng kultura, pantay yan. Kasi what if baliktad siya mag-isip, tingin niya ikaw yung inferior. 'Di ba? So, just respect. Now, if hindi nila kaya ibigay yun sa'yo, basta wag kang magsawang rumispeto. 'Di ba? Makikita nila yan na mag-iiba ka ng way ng communication sa mga tao, iba ka, parang ganun. Okay to, okay kausap to, madaling katrabaho kasi wala siyang ganyang klase ng barrier. Okay? Next is stereotyping. Ito yung madali lang naman ng stereotyping. Meron kang oversimplified cliche about people from different cultures. So ito yung yun nga, sobrang sinisimplify mo siya. Yung mga ganitong ano yan? Magbigay nga kayo ng magandang stereotype or typical na stereotype about Kapampangan. Dahil para kapitbahay lang natin. Mga Kapampangan. Meron ba taga Pampanga dito? Stereotype. Sabi nila kapag daw Kapampangan gwapo tsaka maganda. Totoo ba? Bataan pa din. Di ba may ganun? Sabi nila pag Kapampangan daw sobrang sa sarili. Parang they mahilig sa mga branded na mga gamit, na mga damit. So that's a stereotype clearly. Ganon. Pero di naman din siguro totoo. May mga iba rin naman na they don't really care a lot about their appearance, no? So, ganun yung stereotyping. Hindi siya maganda kasi you're overgeneralizing people no matter how complex they are. Hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon. O kaya, may expectation ka na sa kanila. Pag di nila naibigay yun, nagkakaroon ng communication breakdown. Nagkakasamaan ng loob or something. So, paano siya nakaka-affect sa communication? Dahil nga meron ka ng, parang feeling mo, basta ganun siya, ganun na siya. Diba? O, mga Indiano, ano yan? Anong stereotype sa mga Indian? Mababango. O, diba? So, parang ikaw agad, ay, Indian yan, baka, diba? Pero, meron naman ako mga nakilala na hindi naman ganun sa dorm. Yan. Puntahan naman natin ang psychological barrier. Sa psychological barrier, medyo not necessarily purely cultural barrier ito. Pero hindi rin to nagtumutukoy doon sa mga parang psychological challenges, mga mental health issues, hindi po siya ganon. Ang ibig sabihin natin sa psychological barrier, ito yung basta mga balakid o barrier na may kinalaman sa emotional at saka mental limitation ng tao. So ano yung mga pwedeng example nito? Pwedeng negative self-image. Halimbawa, okay naman talaga siya. May isang tao na gusto ko itrato ng mabuti, ngunit ikaw ay hindi sanay na tinatrato ng ganun. So medyo naging psychological barrier yan. Maybe traumas, negative self-image, yung takot mo, or na-intimidate ka, ganon. Ano pa? Information overload is also a psychological barrier, especially when you are engaging in multicultural. So meron doong portion kung saan ang mga nag-share ay puro ay hindi ba taga Philippines. So, ang hirap. Ang hirap intindihin nung language. So, medyo bordering na siya sa language barrier. Pero siguro sa psychological, I was also doing something else. So, wala ako yung pure focus ko doon sa activity, wala. May iba akong mga iniintindi. So, when you do that, when you multitask, nagkakaroon nga ng psychological barrier. So when you engage in multicultural communication, try not to do something else para mas ma-absorb nyo yung usap. How it affects communication, ang psychological barrier kasi mahirap siyang matukoy because it happens inside the person's head, inside the person's pagkatao niya. Walang makakapagsabi sa inyo na hindi ka nakikinig. Only you know na hindi ka nakikinig. Mahirap i-point out. There are other people who are able, kaya nilang magpanggap na nakikinig sila, pero hindi. So, parang, oo pa siya ng oo na gano'n. Oo. Yeah. Pero pag tinanong mo, wala, hindi pala siya nakikinig or may iba siyang iniisip. So, dahil nga na it exists within yourself lang, kayo lang din o tayo lang din,
sa sarili natin ang makaka-resolve nitong, makaka-overcome nitong problem na to. So maybe what you can do is to, yun, depende. Halimbawa, alam mo na may low self-image ka, you have to keep trying, boosting yourself. Kausapin yung sarili mo sa salamin, ha? Ano ka? Okay ka? Kaibig-ibig ka? Na, gwapo ka? Wow, no? Di ba naman nasobrahan? Sa kagwapuhan. Gusto niya yun. So, I hope malinaw yung psychological barrier. Kung information overload dyan, maybe you can ask the person to slow down. Sabi mo, can I take a 5-minute break? Kasi medyo nag-information overload na ako. I need to just renew. Mag-CR lang ako. Ganon. Kaya yung mga uwihi dyan, no, magkakain, ayan, iihi daw, tara magkakantin. Iihi lang daw kayo after 20 minutes. May dala-dala na kayong fishball. Sa Heroes, ano yan, ang matik yan, fishball yan, fishball, o kaya lumpia. Kakamis din. Okay. Language barrier, as mentioned, it doesn't necessarily have to be magkaiba kayo ng lengguwahe kaya hindi kayo magkaintindihan. So if you remember yung ating picture nung sa unahan, pareho naman sila nag-i-English eh. Pero magkaiba sila ng pakahulugan sa mga bagay-bagay. So kaya nagkakaroon ng language barrier. Football, ang football pala sa kanila soccer, yung isa naman rugby. Hindi rugby pandikit ayan. So ano pa? Ma'am, ano po yung difference ng language barrier at saka po ethnocentrism? Okay. Ang ethnocentrism, if you to review, ito yung pagiging sobrang bilib sa sarili mong kultura. Ethnicity, centrism, so para kang feeling mo ikaw yung yung culture mo, siya yung araw at lahat ng ibang kultura ay umiinog, nagre-revolve around you. Na feeling mo ikaw ang pinakamagaling, yung culture mo yung pinaka-okay, at lahat ng ibang culture na hindi ka pareho nung sayo ay hindi tama. So, halimbawa, hindi mo matanggap na yung mga ganitong bansa, nag-aasawa sila na marami, o hindi mo matanggap na itong mga bansang ito, hindi sila katoliko, yun yung ethnocentrism. Kasi sa kultura mo, dapat religious, dapat ganitong kinakain, ganito ang asal, dapat masayahin, masipag, mga ganon. Ang language barrier naman is just centered on language. Ibig sabihin, maaaring parehong sa totoo lang, magka-compatible kayo, pareho kayo ng ugali. Pero, magkaiba kayo ng sinasalita. So, maaaring Japanese siya, ikaw, Filipino, pareho kayo nag-English, di ba? So, baga, technically, nag-English naman kayong dalawa pero mahirap pa rin dahil pag tinranslate mo yung Filipino to English, tapos pag narinig niya, dinecode niya, kasi tatranslate niya sa Japanese dahil yun ang language niya, magkakaroon ng maraming loss in translation. So yun, malinaw ha, ang language barrier, ito yung nag-English nga kayo pareho, kaso lang magkaiba yung accent niya, hindi mo maintindihan, iba yung accent mo. So nagkakaroon ng lost in translation. You keep translating and translating, nagkakaroon ng pagkakaiba sa meaning. So may tendency for you to misunderstand. And then, lalo na kapag yung certain portion lang. Halimbawa, nag-aaral ka mag-Japanese, kaunti lang yung naiintindihan mo. Kala mo minumura ka na, pero hindi mo lang naiintindihan yung buong sinabi. Ganon, yan yung mga language barrier. So, paano natin ma-overcome yun? Pwede tayong gumamit ng translator. Although, hindi rin naman foolproof ang translator, no? Kapag gumamit kayong translator, may mga mali din siyang tinatranslate. Try nyo Filipino to English. Magkaiba. So, hindi ka pwedeng doon ka lang nakaasa. Kailangan mo rin na aralin yung language, lalo kung yun ang magiging trabaho mo in the future. You can also ask the other person to slow down. Halimbawa, nahihirapan ka kasi iba yung language siya, kaya nag-i-English siya, hindi ka naman ganun ka-familiar sa English. Maybe you can ask, ma'am, or sir, can you repeat that? O can you please speak more slowly so that I'll be able to understand. So, yun. So, wag din mag-hesitate na mag-clarify ng unknown words. Kasi even ako, sabi nyo na marami na akong vocabulary, pero meron akong kakilala na pag kinakausap ko siya, parang kung walang alam sa English. Parang I feel so small, although literally maliit lang din naman ako. Pero yon, para bang, halimbawa, ang mga term niya ay, ostentatious. Umali ko dun. Yun, ubiquitous. Yan. Ngayon, alam ko na yung meaning kasi dinectionary ko siya. So, huwag kayo mahiya na i-dictionary siya o kaya
itanong mo, sorry, I am not following. Can you use another word for ostentatious because I can't understand. So, yun. Minsan, ano na lang pride, no? Nakakahiya ng ipaulit. Anyway, yun. Okay. Ano pa? And then, you can confirm o check kung tama pa yung pagkaintindi mo. So, ang gagawin mo, halimbawa, talagang Japanese kuwari siya, nag-English kayo. Nag-jot down ka ng notes kung anong gusto niyang pagawa. And then, ulitin mo sa kanya yung sinabi niya kung tama yung pagkarehistro. So, even nagtatagalog lang kayo, nag-English kayo, if you feel na, na sa meeting, i-clarify mo. Ulitin ko lang po yung order nyo, ha? Di ba nga inuulit yung order kahit sa restaurant. Ganon din yung gagawin nyo dito sa language barrier. Okay? And then use, we feel free to use gestures. Pero kung pupunta kayo ba, dadayo ko nga rin, mali mo, mapunta ka bigla sa Rome. Mag-search ka na ng mga bawal na gesture doon kasi baka you could be cursing the person, baka minumura mo na siya sa gesture mo nang hindi mo alam. And hindi sila mag-a-adjust for you kasi nga sabi nila, when in Rome, do as the Romans do. Diba? So, halimbawa, sa Japan, may opportunity ka parang mag-Japan para sa exchange program, kunwari. Bago ka pumunta, mag-search ka na about the culture and the language. Okay, and then last is, hindi pala last. So, geographic distance. Ito yung pinagpalit sa malapit. Di, charot. So, kapag wala kayo sa isang lugar, and this is very important ngayon dahil you will be talking to people from a different time zone maybe, o ibang lugar, di ba? Depende sa kung sino yung interview ninyo. Geographic distance yung magiging problem nyo. Kasi una, merong pagkakaiba nga ng time zone, and then, syempre, virtual lang ang inyong magiging communication unless meron kayong mahanap na OFW na maaaring umuwi o kaya ex of OFW, pwede din naman yon. Basta ang mahalaga dito, makakuha kayo ng someone who knows about intercultural or multicultural communication. Okay? So, paano yung naaapektuhan yung communication? Nagkakaroon ng challenge sa collaboration. Dito nalalabas yung parang feeling mo hindi siya tumutulong. Feeling mo, o kaya feeling mo hindi ka kasali kasi hindi ka nakaka-reply sa GC, napag-iiwanan ka. So, ito yon. And when may mga ganyang feeling, mahirapan talaga tayo sa communication. So, ano pa? Trust issues, parang feeling mo, hindi mo kasi nakikita eh. So, hindi mo alam kung di ba? Hindi mo alam kung talaga bang wag na, baka meron tayong matrigger. So, next, ano pa? Time zone. Always remember the time zone. Ngayon kasi, katatapos ko lang mag-training for social media marketing. Ayan. Kapag ka nagsiset ng appointment, kailangan mo laging klaruhin kung EST, Pacific Time, GMT, yun. Kung GMT, +8, ganyan. So, kailangan alam mo, dahil iba-iba, depende sa time zone na gagamitin. So, kailangan mo specify yun. Please take note that the GMT we will use is EST. So, 8 a.m. EST. So, anong oras kaya yun sa Pilipinas? 8 a.m. EST to Philippine time. Ang 8 a.m. EST or Eastern time is 9 p.m. ng Sunday sa Pilipinas. Di ba? 11 hours ang pagkakaiba. So yun, ano pa? How to overcome? Be active in the communication. As in, communicate. That's the only, and then if, yun nga mas maganda, if you can turn on your camera, lalo kapag abroad, ang kausap mo, kasi that's the closest you can get to face-to-face communication. Yun. That's it. Conflicting values, this is the last, no? Ito yung kapag nagkakaroon ng the clash, charot. Ito yung kapag magkaiba kayo ng pinahahalagahan. Ibig sabihin, maaring pareho kayong taga-bataan, pareho kayo ng language, pareho kayo ng religion, pero hindi kayo magkapareho ng values. Maaring ikaw gusto mo, halimbawa ito, yung mga Kapampangan, this is just a stereotype. Ibig sabihin, hindi lahat ng Kapampangan ay ganito ha. Pero ang stereotype is, sa mga Kapampangan, hilig daw maghanda. They like spending on themselves, sa clothes. So sa kanila, ibig sabihin nun, ang values nila nakafocus on
the outside. Maybe what other people would think about them. I'm not sure. Baka yun ang value nila. But it doesn't mean na mali yung value na yun. Okay? Kasi, that's their value. Ibig sabihin, dito na nag-a-arise yung mga kapag nakikipag-communicate tayo sa ibang tao, sa kanila, mahalaga. Ganito kahalaga ang oras. Kaso sa Pinoy, hindi ko sure. Hindi natin sure, di ba? So, yun. Paano siya makaka-affect sa communication kapag na-challenge kasi yung value? Halimbawa, sinabi ko sa'yo, ikaw, puro ka games eh. Paano yung sasagot mo doon? Sige, kung sino man na mag-volunteer na mahilig din mag-games. Kailangan may iiyak ngayon. Charot! How would you tell the person na yun, valuable siya sa'yo? Ibig sabihin, hindi nila pwedeng questionin yun, o at least, hindi nila pwedeng completely i-bash lang yun. Yun po yung nag-aalis ng stress po tsaka nakapagpasaya. Okay. So, maybe you can say na mahalaga yun sa'yo, di ba? Parang kikita, kumbaga hindi lang siya basta laro. Kumikita ako dito, bakit? Anong pakailan mo? Parang ganun isa. Okay. Wala namang away, tinatanong lang eh. So yun, people tend to be, yun nga, medyo sensitive kapag yung value nila yung natatouch. Ibig sabihin, halimbawa, dahil nag-conflict kayo sa values nyo, you tend to feel offended kapag kino-question na yung mga hilig mo o yung pimahalaga sa'yo. Bakit ka? Puro ka barkada, wala ka ng oras sa akin. Ganon, di ba? Kasi magkaiba kayo ng pinahahalagahan. Paano natin yun overcome? Or paano ba nakaka-apekto yun sa communication? Pwede kayong mag-away, pwede kayong kalimutan, pwedeng you can be emotional and defensive. So, i-shut down mo na yung kanila, parang ayoko na makinig sa'yo, basta ako, ito yung gusto ko. Ayoko na makinig. Yan. And it can lead to heated arguments or cold treatment. Suntukan o wala na lang pansinan, no? Continuous misunderstanding and misinterpretation. Pwedeng, kaya niya ginawa to, ganyan. Hindi mo pala na-appreciate kasi hindi mo value yun. Okay? How to overcome? So, una, i-recognize mo na wala namang tama o mali na way in doing things. Ibig sabihin, way hindi siya deed mismo. Halimbawa, hindi siya katumbas. Yung sinabi ko dito na recognize that there is no right or way wrong of doing things. Hindi kasali dyan yung halimbawa, para makuha ko yung gusto ko, papatay ako. Hindi naman siya ganun. Malamang alam natin na wrong way of doing that. Pero halimbawa, yung paano ba yung mga common na pinagtatalunan ng mga tao na parang walang kwenta pero sa kanila mahalaga yun. Kailangan ba yung bag ay organized? Yan. Pinagtatalunan namin ng asawa ko yan. Hindi na pinagtatalunan pero parang madalas naming mapag-usapan. Parang gusto niya, kung 3 yung bulsa ng bag, mayroong mga naka-specific na nakalagay doon. Ako, pare-parehong bulsa yan. Kung saan ma-shoot doon na, hanapin na lang pag kailangan. So, nagkakaroon ng conflict sa value. So, dahil sanay na kami sa isa't isa, adjust na lang. I-adjust ko na, sige, pagkabag niya yun, kung saan ko kinuha, doon ko ibabalik. Okay, tatanong ko sa kanya, saan nga ba to? Hindi ko matandaan. Saan ko ilalagay? Pero siya, alam niya, nang kahit saan ko ilagay, wala siyang pakialam sa bag ko. Bag ko yan. My bag, my rules. Diba? Babaw na pinag-uuawayan namin. Pero yun, being open to different values, kailangan mo ring intindihin na kung mahalaga yan sa'yo, meron ding ibang pagpapahalaga. Halimbawa, nanay mo keeps telling you, di ba yan, anak, wala ka ng panahon sa amin, lagi ka na lang ganyan. Then maybe you can compromise. As in, make sure ka na magbibigay ka ng oras kahit na medyo makaka-hurt ng kaunti dyan sa mahalaga sa'yo. To compromise lang para hindi lang sobrang ma-severe ang inyong relasyon. Be willing to meet halfway, yun, kompromiso. Okay? Kasi at the end of the day, if you really want to maintain good relationship and communication with someone, kailangan kayo ay kailangan magko-kompromiso kasi yun naman ang intercultural or multicultural communication.